Leonin, parang chill lang ang pagsakay sa ride na ito na parang kahulma ng barko. Pero kapag nagsimula na itong maglayag at inihele ka na sa ere, tsak, mapapatawag ka na raw sa lahat ng santo. Para po akong matatapon, para po nasusuka. Sumasakit yung ulo ko, tapos nahihilo ako. Ang tawag dito, Pirate Ship Ride, isa sa mga dinayo kamakailan sa isang peryahan sa Liloan, Southern Leyte. Pero ang thrill nahanap sana ng isang pasahero na uwi sa delubyo nung sa kalagitnaan ng ride. Ang babaeng sumakay rito, bigla na lang Nakubalik din! nanigas! Sumay ng hagad! Wala na hijay malay, nanigas na, baka mamatay. Thrill na napunta sa chill, Sumay ng hagad! nagkagulo ang mga nasa perya sa Liloan sa Southern Leyte nung ibinaba sa isang ride ang babaeng wala ng malay at naninigas ang buong katawan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ang operator dali-daling itinigil ang ride. Habang ang mga naka-standby na tanod, ni-rescue ang babaeng nawalan na pala ng malay. Yung babae po, naninigas na po eh. Hindi mabaluktot yung kamay at saka paa. Una namin ginawa, binuhat muna namin, papunta, pababa. Kinabahan kami kung ano mangyari sa kanya, baka mamatay. Ang biktima, nakilalang si Marie Chris, pangatlong anak ni Leonita. May bigla naman na tumawag, hinanghimatay daw si Marie Chris. Kwento ng isa sa mga kasama ni Marie Chris na si Ressa Jane. Excited pa raw sila nung gabing yon, lalo't first time daw nilang sasakay ng ride. Sabi po ni Marie Chris noon, dito na lang tayo kasi maganda din. Naisip namin na mahina lang talaga siya, pasway-sway lang. Uy na may guys. Upan. Katunayan, ilang segundo bago umandar ang pirate ship ride, nagawa pa nilang mag-video. Pag upo namin, sabi ko sa kanya na wala bang back out dito? Sabi ni Marie Chris sa akin, wag nang mag-back out. Si Marie Chris po talaga yung pinaka-excited noon. Bago umandar, si Ressa Jane napa-sign of the cross pa habang ang nararamdamang takot ng isa nilang kaibigan, idinaan na lang daw sa pagsigaw. Pero nung todo na ang pagduyan sa kanila sa ere, napansin nilang si Marie Chris biglang namutla. Yung nasa harapan namin, sumisigaw sila na, yung kaibigan nyo, nahimatay na. Paglingon ko, ayun, nahimatay na talaga siya. Pilit na ginigising si Marie Chris ng kanyang mga kasama. Pero hindi na raw talaga ito umiimik. Sabi ko po sa taga-bantay, Kuya, itigil nyo na po kasi may nahimatay na po. Yung nanay ni sir, nailing tawag na mo, diling dool, may dali dito. Yung katawan na talaga niya, mukha na talagang patay. Yung babae po, naninigas na po eh. Hindi mabaluktot yung kamay at saka paa. Sigaw ng mga pasahero ba? Umakyat kami sa taas, doon sa Pirates. Si Marie Chris agad kinarga ni Vicente pababa para maisugod sa ospital. Sinakay namin sa patrol, pumunta kami sa ospital, doon namin dinala. Si Leonita, sa ospital na naabutan ng kanyang anak, nakalaunan. Sa awa ng Diyos, nagkamalay.
Most probably, nangyayari din yung tinatawag nating hyperventilation. Pag nag-hyperventilate yung tao, masyadong mabilis yung kanyang paghinga, babagsak yung carbon dioxide, ang isang resulta nun ay pwede magkaroon ng seizure at pagkahimatay. Worst case scenario, kapag hinimatay yung pasyente, accident na pwede siya mabagok, pwedeng ma-injury. May problema sa puso, baka atakihin sa puso, tumaas ang BP, baka ma-stroke. Kapag yung tao nakikita mo, parang masyado siyang humihinga ng mabilis, pwede mo rin bigyan ng supot o kaya ng paper bag. Itatakip yun doon sa bibig tsaka sa ilong para yung carbon dioxide na masyadong bumagsak, pwede tumaas ulit at mag-normalize. Gayunman, si Marie Chris, wala raw maalala sa nangyari. Nag-blackout ko. Then after ato, wala na ako kabalo ug unsa nahitabo sa akong palibot. Kamangnon ako katong naay mga video. Dito ako nakamangno nga ingato din natabo na ako. Sa mga nag-post sa social media, gusto lang na akong i-clarify nga buhi ko. Noon pa man, madalas na daw talagang mag-collapse si Marie Chris. Nagsimula to nung high school. Katong pagtungtong ng college, mas ninglala pa. Nag-introduce yourself ko ato, then dito na kuyapan ko. Sa kwento niya, ilang minuto bago pa umandar ang ride, gusto na raw sana niyang mag-back out. Nung umandar na po yung sinakyan namin, yung kamay ko po is tumitigas na. After nun, lahat na lang ng katawan ko tumigas din. Nag-hyperventilate po ako. Naku mo, balik rin! Pero huli na ang lahat. Naglisod ko ginhawa, ang ang palibot is blackout. Yung last ko po na naalala ay tinago ko po yung cellphone kasi nag-record po kami for reaction. Tinago po sa bulsa para hindi mahulog. Paalala ng mga otoridad, importante raw na sumunod sa panuntunan ng ride para maiwasan ang sakuna o mga hindi inaasahang pangyayari. Yung perya, may nakalagay naman doon na bawal sumakay ang may mga sakit. Kami, mga barangay tanod, nagbantay dito kada gabi. Apil ang police, rescue. Pag mayroong sakit sa puso, yung mga tao na mayroong orthopedic conditions, may epilepsy, may seizure disorder, iwasan na lang yung mga rides na masyadong stressful kung meron tayong ganitong kondisyon. Kung merong din naging kapabayaan yung sumasakay, hindi dineclare nitong sumakay na meron pala siyang ganung kondisyon, hindi naman natin pwedeng ituro or ipasagot yun doon sa operator ng perya. Wala na ko gi-expect nga ingato ang mahitabo. Maotong sukad atong na kuyapan ko, wala na jud kuning sakay pagbalik. Yan po ma'am, yung lesson learned ko. Kung di kaya, wag gawin. Next month, bear month na. Kaliwat kanan na naman tsak ang mga perya. Pero bago sumakay sa kung ano-anong attractions o rides, siguraduhin kwalipikado ka sa lahat ng mga paalala at panuntunan. Talagang malakas ang loob at walang iniindang sakit. Mahirap na kasi na ang inakalang simpleng ride, Naku mo, balik rin! maging one hell of a ride. Damay ng hagad! Tara na sa Davao kung saan bumabaha ng durian sa kanilang Kadayawan Festival. Nangangamoy fiesta ngayon sa Davao City. Kasabay kasi ng kanilang Kadayawan Festival ang panahon kung kailan hitik na hitik sa bunga ang itinuturing na King of Fruits. Tumpok-tumpok sa mga kalsada, ikinakariton sa mga terminal at kaing-kaing na itinitinda sa mga fruit stand. Hindi mo ito maiiwasan o madededma dahil sa masangsang nitong amoy. Walang iba kundi ang durian. Dito sa Magsaysay Park, kung saan matatagpuan ang hile-hilera ng mga fruit stand, bumabaha ng durian. Bagsak presyo na. 60 ang kilo sa durian, ma'am, sir!
Ang father ko nag-kariton-kariton ng durian. Yung mother ko naman, tindera ng mga durian delicacies. Doon sila nagkatuluyan. Makapal man at nababalot ng tinik ang balat ng durian, hindi ito alintana ni Jong. Expert na kasi siya sa pagbabalat nito. Ito, hinog na to. Kasi sa tunog pa lang, parang langka na. Kabisado na rin nila kung paano ito hiwain. Pag pinutol natin yan, yan yung guide niya kung paano buksan. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi nila, masarap daw ang durian dito. First time po namin kumain dito ng durian. When in Davao, do what the Davaoenos do. Kumain ng durian ng nakakamay. Matamis po siya. Actually, masaya kasi hindi na kami mahirapan. At para hindi raw dumikit sa mga daliri o maiwan ang amoy nito, may technique dyan. Lagyan ng tubig ang balat nito at dun mo hugasan ang iyong mga daliri. Wala talagang amoy, sir? Wala talaga. Pag hindi masarap yung durian, pwede nila ma-replacean yung mas masarap. Para naman sa mga on the go, nagbebenta rin sina Alma ng durian meat na nakatab 250 pesos kada container. Dapat talaga medyo matigas siya before i-travel. Ang mga durian namang naha-harvest sa farm ni Jose dito sa Kalinan sa Davao City pa rin. Pang-export quality raw, in demand sa China. Mayroon man kasing member namin na Chinese din. Yun ang nag-umpisa na nagpunta doon. Tapos malakas man ang market doon. Kakainin nila, smoothies, flavoring ng kanilang mga foods, transshipment din sila sa ibang countries. Malaking tulong talaga sa mga farmers. 2 uri raw ng durian ang naaani sa kanilang farm. Ang tinatawag na duriang puyat, na mas malaki at mas makapal ang karne. At ang D101 na malahugis puso at creamy ang laman. Mapait ng konti pero creamy. Matagal mawala sa labi yung pagka-cream. Tara, hanap tayo ng pwede nang maharbisan. Ang mga napitas, dapat daw maingat na sinasalo. Delikado kasing makatama sa tao ang mga tinik nito. Dapat pag salo mo, sabay pitik ka rin sa sako para di malaglag sa baba. Ang dating laki sa hirap na si Jose, napalago ang ipinamana sa kanyang 3 ektaryang lupa na ngayon times 10 na ang lapad. 3 hectares noon, 30 hectares na may tanim na 3,000 fruit-bearing trees. Kasama na ang durian. Yung mga hindi madala sa export, no local namin, para makatikim naman yung mga medyo mura-mura na durian. Sa awa ng Diyos, hindi pa rin nalulugi. Pasta durian, pera talaga. 77% ng mga supply ng durian sa buong Pilipinas galing ng Mindanao. Yung soil dito kasi sa Davao is clay loam siya, so which is yun yung suitable po sa pag-grow ng durian. Makapag-penetrate din masyado yung roots niya sa soil kasi medyo buhaghag po siya. Kaya sa mga nagkikrave ng durian, sugod na sa Mindanao. Wow, yummy! Katunayan, sa Kidapawan City sa Cotabato, pwede kang mag-unli mukbang ng durian sa halagang 150 pesos lang. Nakailan na po kayo? Pang-3 pa lang po so far, pero parang gusto pa. Para makilala din na marami ding durian sa Kidapawan. May 600 hectares po kami na durian dito. Nasa 100 to 200 kilos per day. Pangunahan sa to ang LGU. Para sa mga farmers nga mahalin ang baligya o para mas malahi siya sa uban. Ang pinakabagong may hawak dito ng titulo ng pinakamaraming durian na namukbang sa isang upuan lang, si Mark. Sa loob lang kasi ng 1 minuto, kaya raw ni Mark na makaubos ng 1 kilo ng durian o halos 9 na buto nito. Sa nililigawan ko po, sabi niya, try ko daw ang eating contest kung manalo daw ako. Yung nakabahan po. Yung katabi ko po, ang bilis kasi niya kumain. Nakapagpasikat na siya, nanalo pa ng 1,000 pesos. Pangbili ng pagkain ng kalapati. Yung sobra po, pangbili ng bigas. Nag-work ba yung pagpapogi points mo? Yes po.
Mataas ang cholesterol content ng durian, but hindi naman ibig sabihin na bad cholesterol or high cholesterol. Hindi naman nakakataas ng blood pressure ang durian. Mataas ang fiber content nito. Kung may diabetes ka, bantayan lang na hindi masyadong tataas yung blood sugar. Ang durian ng mga tiga Kidapawan City, hindi na lang basta kinakamay. Iniihaw na rin nila para raw magkaroon ng smoky flavor. Ito ang paandar ng Durian Boys na ang inihaw o sinugbang durian. May nakakita sa office po namin na yung sa Thailand, ginaya dito kasi marami naman pong durian sa Kidapawan. Kada miyembro, may toka, may taga-ihaw. Pagbiyak na itong yung sa puwitan, pwede na po ito. At tiga-serve. At para raw i-level up pa ang lasa ng durian, ipo-blow torch. At saka, binubudburan nila ito ng cheese. Savory, may tamis na galing sa durian, alat galing sa cheese po. May smoky flavor po siya. Dahil napaka-creamy ng laman ng durian, mainam din itong gawing candy at iba pang delicacies. Gaya ng itinitinda ni Roberto at ng kanyang pamilya. She made lako of her pasillas de leche and even the durian yema sa mga government offices on foot. Kiniday nga durian, di kani sa kalinan, kay mo niya mo himuong flavor. Andun pa rin yung distinct taste ng durian. Bukod sa durian, sikat din ang Davao sa kalidad ng kanilang kakao na ginagawang tsokolate. Pero para sa mga nagkikrave sa dalawang prutas na ito, no problemo! Dahil sa Lake Cebu sa South Cotabato, ang kakao at durian, pinag-isa ang balat ng prutas na ito. Magaspa, wala rin itong tinik. Green ang kulay kung hilaw, brown naman kung hinog. Kapag binuksan, tatambad ang laman na kalasa raw ng durian. Ang tawag nila rito, durian kakao. Similyas ang durian kakao, nanggaling yun sa diin noon. Tinanim yung kapatid ko, isa lang ang nabuhi, nagbunga. Ang iya nga baho, daw durian, pero ang itsura niya kakao. Local name niya, Smocambo. It came from Central and South America. May similarity sa klima. It's not really a relative of durian, but a close relative of cacao. Mas masarap yung durian. Mapait po siya. Smells like hell, but tastes like heaven. Wow, yummy! Yan ang durian na talaga namang walang katulad. Nakasaksi na ba kayo ng buhawi katulad ng rumagasa sa isang barangay ng Nueva Ecija na sa lakas nito nasira pati ang Camp Pinpin na bagong tayong compound ng sikat sa social media na Kapinpin Brothers. Kapag umuulan, bumubuhos! Ganyan din maihahalin tulad ang swerteng dumating sa magkakapatid na online content creators na kilala sa tawag na Chief Allen, Sir Gabin at Captain Kelsey. Papa, nagsisimula pa lang tayo. Ang Kapinpin Brothers. Sa simula nga ng 2024, ipinakita nila sa atin ang katas ng kanilang pagva-vlog, ang dream house na regalo nila sa kanilang Mama Beth, ang Camp Pinpin. Meron itong swimming pool, jacuzzi, home theater at glass house. Nakikita mo kayo na to. Ito regalo ko sa'yo sa atin. Ito. Trip naman yung papa ko, yung garayan.
Pin. Ganito ang sinapit. Pati yung gate, naku po. Ang kanilang automatic gate. Nalaglag na ako. Nasira. Asa sila kayo si Mama? Si Mama tinundo. Ang mga gamit sa billiards area nilipad. Pati yung court. Ito yung bilyaran. Ano ko? Biglang gumano lang, isang umulan. Biglang ikot. Ayun, wasak agad doon. Wala pa 30 seconds yan. Ang kubo. Tumaob. Pinaupar yung kubo. Ka! Sira yung kubo yun. Kahit easy tayo, hindi natin mababangon yan. Ang Camp Pinpin kasi kasama sa mga bahay na winalis ng buhawi nitong August 2 sa barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nagsimulang ordinaryo lang daw ang araw na yon. Buong maghapon po, sobrang init. Tapos, nung bandang 3 to 4 po, umulan na po. Ayan, parang ganyan ulan lang po. Sobrang mahangin muna. Mahangin, ayun. Bago pa nangyari ang trahedya, ang best friend ni Sir Gavin na si Louie nagva-vlog sa harap ng bahay. Sobrang lakas mo ng ulan dito, mga partner. Kasi po, ang tawag nila sa akin dito, reporter nila. Sabi ko, i-vlog ko nga to kasi lakas ng ulan. At kung makikita nyo sa weather forecast na ito, ay sobrang lakas po ng ulan, mga kaibigan. Grabe, oh. Naririnig nyo ba? Maampas yung sobrang lakas po ng ulan. Grabe. Ang hindi nila inasahan, mas lalakas pa pala ang bugso ng hangin. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas. Sabi ko, hindi normal Parang may instinct sa akin, pumasok ka na sa loob. Napakalakas. Sobrang lakas. Ayun o. Nung oras na yun, hindi ko pa nakikita yung mga nadadamage or nililipad. Pero napakalakas kasi gumagano yung pinto. Sina Gavin at Allen na mahimbing naman noong natutulog, nagising at lumabas sa kani-kanyang mga kwarto. Nagising ako sa may sa kama Anit, grabe to. Napakalakas ng ipo-ipo. Pumunta kami na yung kasi ito yung malaki. Ha? Hindi, balina. Kasi yan. Putala si Mama dito. Check natin, baka may mapana. Parang may bumagsak sa bubong ko na sobrang lakas po talaga. Parang puno na bumagsak po. Tapos parang inaangat niya po yung bubong talaga. Ang ilang mga pangyayari habang nananalasa ang buhawi nakunan ng CCTV. Sa video, makikitang umuulan na sa labas pero kalmado pa ang hangin. Ilang segundo lang, biglang namuti ang paligid. Tila itinutulak ng napakalakas na hangin ang gate. Pagbukas ng tarangkahan, tumama ito sa alulod ng parking area. Nakakatakot nga po dahil yung gate po namin, ang kaya po niyan is 1,200 kilogram. Pero binuksan lang po yung gate namin na 1 segundo. Ganun lang po siya kabilis. Yung poste po dun sa may kanto po, sumabog. Maapoy po siya habang umuulan. Kita rin sa wide shot ng CCTV, si Louie na mag-isang nagva-vlog. Paglabas ko po, kulay puti na po yung nakikita ko. Sabi ko, uy, ano po ang ginagawa mo? Sabi ko ganun. Yun nga, parang nagulat na rin po siya, nataranta rin siya. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas. Gamit sa loob ng compound, parang winalis ang Camp Pinpin na ilang taon nilang pinag-ipunan sa loob lang ng 5 segundo. Nasira. Check with glass house. Maswerteng hindi nabasag ang kanilang glass house. Pinagpapasalamat ko na lang, walang napinsala kasi yung kahit yung ibang mga kasama namin dito, parang tinangay daw sila. Mulan lang na malakas, pero yung paghampas, mga 5 segundo lang. UP lahat Tingnan mo yung nangyari sa may billboard ni Sir, UP yung mga tubo. Ayan hindi bagsak, UP. Iniisip namin,
Kami lang baka ako'y natamaan. Nung tiningnan po namin, nagulat po kami. Ang kanilang mga kapitbahay, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng buhawi. Pero okay lang po kayo? Nagulat nga po kami para ipo-ipo eh. Ito din, no? Bagsak ila, sir. Ang tricycle naman ni Joel, muntik na raw tangayin. Ito, yung motor ko, ito yung posisyon. Tinulak po yun na hangin papunta doon. Ang pinakamatandang puno sa kanilang barangay na nakatindig sa bakuran ni na Susan, hindi rin pinatawad. Ito yung puno ng mangga na nabuwal. Kung papunta rito sa bahay namin, sigurado tinamaan yan. Sira na naman yung bahay namin. Sa dami ng bagyo nagdaan dito, puro sanga lang ang nasisira. Ito nga lang ang talagang parang magic. Yung alulod na yan, kung nagtagal siguro, baka maaring na-fall down. Si Fe, nasaksihan daw mismo kung paano tinuklap ng malakas na hangin ang kanilang bubong. Nakita ko na lang po natanggal na yung bubong. Basa na po lahat yung mga gamit. Pati po mga gamit na mga school supply po. Pero ano ba ang talagang tumamang puot ng kalikasan sa Barangay Bacod Bayan? Dalawang maaaring mangyari dyan, tornado o downburst. Tornado, may direksyon, ikot ng hangin. Kumpara sa downburst, iba-ibang direksyon ng hangin na yan at pababa siya. Sobrang lakas! Ayun o! Nabubuo isang buhawi kapag may isang ulap na tinatawag nating cumulonimbus clouds o sa mas kilala na thunderstorm. So walang particular na lugar para masabi na ito'y prone sa tornado o buhawi. Ang bilis ng hangin ng mga ito mula 100 to 400 kilometers per hour. Kasing lakas ng bagyo na signal number 3. Usually, hindi naman niya kayang hugutin yung semento eh. Yung mga solid ground, yung mga solid walls and mga beams, yun ang pwede mong puntahan. Samantala, ang mga nasira sa Camp Pinpin, kanila na raw napaayos. Ito po, mga bago na pong base to. Ayan, yung base po na yan, bago na po yan. Nasagot halos ng kontraktor natin eh, no? Parang na-warranty, mga 200, 300. Kung kami po siguro magpapagawa talaga ulit ng from the start. Kakaayos lang po niyan, pinabutasan po ulit namin ng bago para mas matibay na po yung kapit. Ang pamunuan ng Barangay Bacod Bayan nangako namang tutulong sa mga apektadong residente. Mag-report sila sa amin. Ang tanggapan po namin, 24 hours, nakabukas po yan. May mga tanod po kami dyan na nakaantabay. Handa po silang pumunta kung saan yun nire-rescue. Nakakatakot dahil kada may uulan. Kunyari po ngayon, umuulan po ganyan na medyo malakas, feeling namin mangyayari po ulit siya. Iniisip po namin talaga yung sa buhay po namin dito. Kasi itong Camp Pinpin pwede po ulit siyang itayo, pero yung buhay hindi pwedeng buhayin. Hindi natin alam kung kailan paparating, pero kailangan natin maging handa. Wag natin ipagpapalit yung material na bagay sa buhay natin. Sa loob lang ng ilang segundo, pwede tayong malagay sa peligro. Tinawpar yung ka! ITC tayo, hindi natin mababangon yan. Sa isang kisap mata, ang buhay natin pwedeng magbago. Kaya sa lahat ng pagkakataon, maging alerto, lalo't ang kalikasan talagang sakalam. Sobrang lakas! Ayun o! Pagalingan sa pag-inom ng alak sa Maragusan, Davao de Oro, nauwi sa trahedya nang ang isa sa mga sumali namatay habang ang isa pa kritikal. Susuka pero hindi susuko. Tila yan daw ang moto ng mga lalaking ito. Bawat bote kasi na kanilang mauubos, may katumbas daw na cash prize. Okay, Maurot, buhay pa ibang na. Gantay, ma'am. Pero dahil sa pa-contest, ayaw lang yung webs ko. nag-agaw buhay sila. Dili na
na gani mo inom, gipugos gyud, gipugos. Sa mga walang takot lumaklak na parang wala ng bukas, ewan na lang kung hindi kayo matakot sa ulat na ito. Ang palarong inuman naganap sa kasagsagan ng pista ng Purok Dahlia 1 sa Maragusan, Davao de Oro. Nagiinuman daw noon sina Natoy nung naisipan niyang magpa-contest. Ang pares daw na makakaubos ng isang bote ng 750 ml na alak. Bibigyan niya ng tig-500 piso. Ang kumasa sa kanyang hamon ang magkaibigang Elmer at Planos. Kapiras voluntaryo lang kami sa pag-inom. Dahil nagkakatuwaan na ang Vice President ng Purok na si Anet, nagdagdag pa ng papremyo. tig-1,000 piso sa pares na makakaubos ng isa pang bote ng alak. Isang bote, 500. Minum magali lang na walang maggasto pa kita palit. Alright, lupa na sa kalibo. Lupig ang kalupig. Oh, dera. Kati. Matapos makaubos ng 2 bote sina Elmer, nalasing na siya. 2,000 naman, kwarta na. Ang sunod na sumalang, ang magkaibigang Arlon at Miguelito. Unang tumagay si Arlon. Sinundan niya ito ng isang basong chaser na tubig. Sunod namang tumagay si Miguelito. Nung nangalahati na sila sa bote, si Arlon halatang hirap na. Matapos ang pangalawang round, napainom na sila ng maraming tubig. Sina Arlon at Miguelito nahirapang ubusin ang tirang alak. Hanggang napailing na lang si Arlon. At huminga ng malalim at saka muling tumagay ng isa pang baso. Sa huling baso ng tagay, si Miguelito tila sumusuko na. Ang tira ng tagay, pinasa ni Miguelito kay Arlon. At bagamat napasenyas na si Arlon na ayaw na niya, tinungga pa rin niya ang huling shot. Sina Arlon at Miguelito nakaubos ng 2 bote ng alak na may 40% alcohol sa loob lang ng mahigit 20 minuto. Pero maya-maya lang, si Arlon biglang sumama ang pakiramdam. Tumalikod siya, ayun, umupo doon sa upuan, magdugo na yung ilong niya. Tapos nagsuka. Habang si Miguelito naman, nawalan na ng malay. Tulo yung laway. Dahil inakala nilang lasing lang ang mga ito. Pinabayaan lang nila doon. Titiwala naman kami kasi mayroon naman doon mga opisyal na malapit sa kanila. Lumipas ang ilang oras, pero sina Arlon at Miguelito hindi pa rin daw nagising. Tumawag na yung bayaw ko sa akin. Patulong daw siya kasi yung tito namin parang wala na daw. Wala ng pulso. Ayaw ihigda. Ihigda mag-ubusa. Sasa ng alcohol dre. Habang si Miguelito naman, Mahinaan talaga. Tumawag na ng rescuer. ang dalawa isinugod sa ospital. Si Miguelito na comatose. On arrival, he is in a deep coma due to severe alcohol intoxication. Pag 0.2 to 0.4 na po yung alcohol content sa blood, meron na po tayong nararamdaman na respiratory depression. Sa part ng patient, 0.4 estimated. Safe is light to moderate drinking, which is consuming about 1 to 2 servings of drinks per day. Kapag sumobra sa 10 to 15 drinks per day, increased risk na to develop itong alcohol poisoning. Kaya ako sa doktor nga, si kuya, kailangan na siya tubuhan kay para masave pa iyang kinabuhay.
Habang si Arlon, dead on arrival sa ospital. May puputok sa iyang ulong ugat tungod sa iyang giinom. Ang panganay na kapatid ni Arlon na si Leticia, hindi matanggap ang sinapit ng kapatid na isa pa naman daw PWD o Person with Disability. Napalim di ang tiil, iyang diripod, means mahina na. Nganong gipainom na ila gusto mamatay na lang. Mag-isa lang sa buhay si Arlon at ang pag-inom ng alak daw ang tanging bisyo niya. Hindi naman siya yung basagulero. Matutulog lang talaga siya. Masama raw ang kanilang loob sa mga pasimuno ng contest at pati na rin daw sa mga nakinood. Idulaan nilang kinabuhi sa tao. Samantala, makalipas ang 2 araw, ang nakomatos na si Miguelito, himalang nagkamalay. Nagpapagaling na siya ngayon sa ospital. Kaya ako sumali kasi para mayroon pa kayo pagkain anak ko. Umalay namin na, makaya ba? Sa kwento ni Miguelito, hindi pa man daw nila nauubos ang laman ng bote, tila sumama na ang kanyang pakiramdam. Hindi na kaya kasi daw backfire na eh. Nahihilo talaga. Sunod na lang daw niyang namalayan, nasa ospital na siya. 50-50 talaga ako eh. Na ano nang ginhawa ko eh. Parang maubusan na. David na kaluoy ka siya kasi tarong nga panginabuhi. Wala po siya asawa. Napa siya kaming bata. Luoy siya kayo ma. Sa ospital na lang din niya nalaman ang sinapit ni Arlon. Dito na namalaya na. Tayo nandun oh, maawa talaga. Kasi kasama ko yun. Hindi na talaga inom ako. Kasi ito ang pagkataon ng binigay sa Panginoon. Nabigyan pa na ako ng may buhay pa na. Muntik na ako na matay. Gusto ko sana justisya. Ang Maragusan Municipal Police Station magsasagawa ng investigasyon. Pwede namang pag-usapan sa barangay, magkaroon ng inquiry. Wala namang nagpaalam sa akin na may mga ganong palaro ko tayo. I will see to it na we will really conduct further investigation. May mga present kasi ng mga public officials. Nitong Huwebes, ang mga naulila ni Arlon at ang mga itinuturong promotor ng pa-contest na sina Natoy at Anet, pati na ang ibang mga opisyal na nasa insidente, nagharap-harap sa barangay. Ang kamatayon sa magsuon sa lakit tayo, ano? Gihimong katuwaan, ha? Nakasala ko yun eh. Ikaw, Anit, grabe ka ikaw mo sa mong video. Sakit ka, Anit. Gano'n imo mang ipugos si Opo? Natawaan ko niya. Ako din ako, Anit, alam ang video. Ang opisyalis mga ako rin, no? Anong gitugutan ninyo nga mo ninyong ipremyo? Ako nag-uulmak ko, di kay tumula ko ka adto din dito kay dili mawala ang naw ni ipok sa kuap. Na pasaylo ako ninyo na may kakulangan po ni o ako. Mga ilang kong pasaylo sa tanang. Maaaring nalabag ng mga organizers ay under revised penal code, reckless imprudence resulting in homicide, reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Itutuloy kaya ni na Leticia ang planong kasuhan sina Anet at Natoy? Nakontinto na lang ni, nga nga isang pasaylo, pero ipail gina mong kaso. Justisya mong gikinahanglan. Ang kakayahan ng ating katawan may hangganan. Huwag ding silawin ng iba ng pera kung kalusugan o buhay pa nila ang pwedeng nakataya. Pakatandaan po natin sana itong mabote. Nasa atin ng piling ang ating double gold medalist sa Paris Olympics na si Carlos Yulo. Nasaan ka nung mga panahong sunod-sunod na pinabagsak ni Manny Pacquiao ang sinumang nakaharap niya sa ring? Nung nanalo si Lea Salonga ng International Awards sa pagganap niya sa Miss Saigon. Nung kinoronahang Miss Universe, sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Ilan
lamang ito sa mga tumatak sa kasaysayan kung saan kinilala ang husay ng ating lahi sa buong mundo kung kailan sa mga napakapambihirang pagkakataon ipinagmalaki nating tayo'y Pilipino. Nasaan ka nung sa Tokyo Olympics taong 2020 nanalo ng gold medal sa kauna-unahang pagkakataon ang Pilipinas sa Olympics sa pamagitan ng weightlifter na si Heidelin Diaz? At ngayon, nasaan ka nung sa katatapos lang na Paris 2024 Olympics nanalo ng hindi lang isa, kundi dalawang gold medals ang ating gymnast na si Carlos Edriel Yulo. Nitong Martes ng gabi, balik Pilipinas na ang ating Golden Boy kasabay ng ating Olympic bronze medalists na sina Nesty Petesio at Ira Villegas at iba pang mga atletang Pinoy na lumaban sa Paris 2024 Olympics. Mainit silang sinalubong ng ating mga kababayan. Pagkatapos nun, jam-packed na ang naging schedule ni Carlos. I-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming salamat po. Ginawaran siya ng iba't ibang mga pagkilala. Sinabitan pa ng Medal of Merit sa Malacanang. Medal of Excellence naman mula sa House of Representatives. Nitong Miyerkules, matapos siyang sumakay ng gondola sa isang mall sa Taguig, kung saan naroon din ang bagong bigay sa kanyang condominium unit. Nakapanayam ko ang ating Golden Boy. Unang-una, Kaloy, congratulations! Sa galing naman. Hindi lang isa, dala-dalawa. Ano ba pakiramdam? Share mo naman sa amin. At thank you ha. Thank you sa nagawa mo para sa aming lahat. Sobrang papasasalamat po talaga sa Diyos na hindi ako sumuko sa lahat ng mga challenges na binigay sa akin ng mundo. At syempre ni God, may mga taong tumulong po sa akin. Talaga, hindi nila ako pinabayaan. Hindi madali ang mga pinagdaanan ni Carlos Yulo bago niya nakamit ang double gold medals sa Paris Olympics halimbawa para siyang dumaan sa butas ng karayom sa preliminary qualification rounds. Hanggang pasok siya sa 3 finals events, ang all-around, vault, at ang kanya raw paborito, ang floor exercise. Sa finals ng all-around, tigil hininga ang sambayanan nung si Carlos nalaglag sa pommel horse. Pero nung una, kinabahan ako kasi nahulog ka pa dun sa pommel horse, di ba? Ano ba nangyari? Nangyayari po talaga siya sa mga competitions and sa trainings din po. All-around competition naman po yun, and bilang all-arounder din po na nakita ko na medyo malayo pa ako para makasungkit ng medal sa all-around. Pero agad naman siyang nakabawi nung nagpakitang gilas sa finals ng floor exercise na nagbigay sa kanya ng gold medal. Yung sa floor exercise po, sobrang emotional ko po talaga din. Pero hindi pa man tayo nakakapagdiwang ng husto at naka-get over sa golden moment. Kinabukasan, sumabak siya ulit sa finals ng vault. Ang pinagdadasal ko lang na maging safe ako sa competition na yun and magawa ko lang yung gusto kong performance. Kung saan niya nakamit ang makasaysayan niyang pangalawang gold medal. Yung pangalawa, alam mo na makukuha mo yung pangalawang ginto? Sa pangalawang medal po sa vault, unexpected na po talaga yun. Kasi syempre, bonus na yun di ba? Wala na masyadong pressure. Ganun ba yun, Kaloy? As in, wala pong pressure. Nung sa pangalawa na po, relax na po ako noon. Nakatulong po siguro talaga yung nakuha ko na yung gold nung sa floor po. Na-release po lahat ng stress, kaba. Nagsaya na lang po ako that time. Like, bonus po talaga yung pangalawang medal.
Katangi-tangi siya, hindi lang sa Pilipinas, pati sa Southeast Asia. Kasi ang gymnastics, mahal. Nangangailangan ng malaking space at maraming specialized equipment para mag-train. Pero Ipinakita sa akin ni Carlos ang dalawa niyang gold medals. Alin ba dyan? Alin yung Hindi ko po alam eh, pero Yun ang isa po dito, mahirap. isa po Oo. dito. Pahawak na Yes po, lang? yes po. Okay, so hindi na alam ni Carlos ngayon kung alin yung una niyang gold sa pangalawa. Hindi man lang nila nilagyan ng label. Yes po. Special dito, ito pala parte ng Eiffel Tower. Yes po. At dahil napagkatuwaan na lang din naman kaming gawa ng meme ni Carlos, heto, totoong gintong medalya na rin ang aking kunwari kakagatin. Taong 1924, gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas bilang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na sumali sa Summer Olympics na ginanap din noon sa Paris, France. 100 taon na nga mula nung ating Olympic debut, muli tayong gumawa ng kasaysayan dito sa nasungkit na double gold medals ni Yulo at ang bronze medals ni Nesty Petesio at Ira Villegas. At bumuhos pa ang mga papremyo kay Yulo. Kung susumahin lahat ng mga makukuha niyang premyo, aabot ng mahigit 100 million pesos na! Mas marami pang mananalo at mas marami pang mabibigyan itong mga ganitong papremyo. Kung ngayon pa lang, pondohan na natin at paghandaan na yung susunod na Olympic. Ano nagbago, Carlos? Sa sarili po, sa personality, mas naging open po ako sa mundo. Mas kilala ko na po yung sarili ko. Mas nalapit din po sa Panginoon Diyos po. Isa sa malaking naitulong kay Carlos Yulo, ang presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, si Cynthia Carrion. From the time he was small, Ah. I spotted him. Oo. He was very, Oo very nga. good. Very dedicated. He wanted only to tumble, but he was dedicated. So I said, Carlos, you joined the Batang Pinoy, and that's only 12 years and under. He joined with that coach, and nanalo ng medal na. Nung na-interview ko si Carrion taong 2019, para siyang nagdilang anghel. Promise you, listen to me hard. He's gonna get the Olympic gold. Please! Nagdilang anghel po kayo. So how does it feel, ma'am, that eto, 2 medals? We hug each other. It was so touching. The one thing that I pray that he doesn't get injured, because once you get injured, you know, it's very hard. Right? Just to go to the finals. That's all we wanted. Not he's a strong man, and he really knows, and he always warms up 1 hour before and cools down 1 hour. So that prevents him from every injury. Ma'am, thank you ha. Kasi malaking parte rin ho kayo ng mga nakamit ni Carlos. Thank you. Yes. Kwento ni Carrion kung kani-kanino nang hingi ng pondo para lang masustentuhan ang training ni Carlos. Lalo't mahal ang training sa gymnastics. Sa pamilya ni Yulo, ang kanya raw lolo Rodrigo ang unang naka-spot ng kanyang talento sa gymnastics. Napakasaya, siyempre. Para kang hindi nakatungtong sa lupa. Lumdagan kami sa tuwat. Para na ako ay yung nakagawin. At sa park na ito sa Maynila, nabuo ang matayog na pangarap ng nooy 7 taong gulang lang na si Carlos. Dito siya nagtatumbling, marami silang bata. May ginagaya silang isang batang naglalaro sa palarong pambansa. Ay, hindi pa ganito to. Napansin sila nung Team Philippines. Sabi ko, to sir, gusto mag-training ng gymnastics. Hindi pa nakakapag-training, marami nang alam na skills. Si Carlo yan, nagpakita ng tumbling. Na-impress naman yung Secretary General. Eto, 11 years old siya dyan. Dito, nag-international na siya dyan eh. Yung mga dating yung laban, champion siya. Isa sa mga nakasama ni Carlos nung nagsisimula pa lang siyang mag-training, ang kanyang teacher sa elementary na si Teacher Ezra. Masaya po kasi nakamit na niya yung inaasam-asam niya. Kasi nakita ko siya kung paano siya nag-start. Yung hirap niya na dinanas sa training, mga sacrifices niya. Napakaliit lang niyang bata pero kakaiba yung galing niya.
Si Teacher Ezra rin daw ang kasakasama ni Carlos nung sumabak ito sa pinakauna niyang gymnastics competition taong 2008. Nung sa Cagayan de Oro naman kami, may lagnat yan. Kasi may hika si Kaloy. Ako nag-asikaso. And then the following day, nahahakot niya yung 4 na gold. Ang aim niya talaga is to win. Sinabi ko na, Ben, galing-galing mo na. Lagi niyang sinasabi, Ma'am, hindi ako magaling kasi mas maraming magaling sa akin. Ganun siya ka-humble. Yung kamay niyan, dumudugo na yan dito. Okay lang yan, ma'am. No pain, no gain. Nagawa ko na ho ito dati. Yung mga kamay ni Carlos, yan ho ang pruweba kung gaano kahirap yung pinagdaanan niya. Puro kalyo ho yan. Oh. Tas may mga traces pa ng mga sugat. Pakiganon mo nga, Carlos, sa camera. Ayan. Ang kapal po nung palad niya. Pero yan po yung nagdala ng ginto naman sa atin. Bagamat nanalo na si Carlos Yulo sa ilang mga international competition, ang una niyang pagsabak sa Olympics taong 2020 sa Tokyo. Maraming beses pa ako matatalo pero I'll do my best para manalo po. Bagamat marami ang umasa sa kanya doon, bigo siya na makapag-uwi ng medalya. Olympic Tokyo. Talagang masakit po yun, nangyari yun. Nakuha niya, 4th place pa. Konti na lang, kahit bronze lang, ayos na. Pero ayon kay Carlos, ang pagkabigo niyang yon sa Tokyo Olympics, ang ginawa rin niyang motivation sa muli niyang pagsabak sa Olympics sa Paris ngayong taon. Bibigay ko yung buong pagkatao ko sa darating po na Olympics. Malaking bagay rin daw sa tagumpay ni Carlos ang kanyang mga coach. Isa na rito ang kanyang occupational therapist na si Coach Hazel. It is very worth it. Naiyak ako, actually, kasi hindi biro yung pinagdaanan namin. Yun. Nung naka-gold nga, breakdown ako. Iyak ako. Tsaka, pray agad ako. At ang kanyang gymnastics coach na si Coach Aldrin. Nag-iinsayo kami morning and afternoon, 4 times a week. Sa qualification, yung first day of competition, nag-downgrade kami. Kasi kung nagtodo kami, mamaya mag-fall siya. So, hindi siya mag-qualified. Kaya yun ang pinaka-best na move talaga. Sobrang saya ko. Yung plano natin, isa lang. Binigyan tayo 2. Tumindig balahibo ko nung narinig ko yung panghinirang nakaka-proud talaga. Ay naalay namin to lahat. Para sa bansa natin. Pero ang isa sa puspusan noong nag-training kay Carlos, ang kanyang coach na Hapon na si Munehiro Kugimiya. Taong 2016, nung nagtungo ng Japan si Carlos para magsimulang mag-training doon. Sobrang blessed po and grateful. Kung paano ako mag-gymnastics ngayon, 2 po namin yung pinagtrabahuan. Siya po talaga yung nakakita ng potential ko. Sobrang thankful po ako sa taong yan. Anong pakiramdam mo, Carlos, na lahat ng bata ngayon gusto mag-gymnastics? Ang dami nagtatumbling-tumbling. Sobrang sayo po, grabe. Ito na po yung time siguro din na itry po nila mag-gymnastics talaga. Punta po sila sa GAP. Hindi po natin alam baka next po sila na. Hapon ng Miyerkules, eto na nga, naghahanda na para sa kanilang parada. Ano masasabi nyo na nakaginto na ho tayo, dala-dalawa? Dahil kay Yulo. Ito daw yung float na sasakyan ni Yulo bilang pagpupugay sa kanila. Ipaparada sila sa Maynila. Kasi nga sa Maynila, lumaki itong si Yulo. Pero teka, akala ko ba nasa float na si Carlos? Bakit siya pakalat-kalat dito? Ito pala yung ka-look-alike niya na nun lamang nakaraang linggo. Una naming itinampok dito sa KMJS. Ito, look-alike. Si Andre, a.k.a. Carlos Yolo. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng inyong suporta. Naalala ko pa na sa mahabang panahon, lagi na lang tayong naghihintay. At ngayon naman, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang isa, kundi 2 gold medals na ang napanalunan ng ating gymnast na si Carlos Yulo. Mabuhay ang mga atletang Pilipino! Ang mga kalsada ng Maynila napuno ng mga nais masilayan ang ating Pinoy Olympians.
Pero ang isa sa pinaka-pinag-usapan sa parada nung nasilayan ni Carlos ang isang pamilyar na mukha sa dagat ng mga tao. Walang iba kundi ang kanyang Papa Andrew. Si Andrew, binuhat pa. Na sinuklian naman ni Carlos ng pagsaludo. Parang sasabog yung damdamin ko na ultimate dream ni Kaloy ang maka-gold sa Olympic nung bata pa siya. Sa isang Facebook post, ipinahayag naman ni Carlos ang kanyang pasasalamat sa ama. Humihingi ako ng patawad sa iyo. Bagamat na baling din ang limelight sa personal na problema ni Carlos at ng kanyang pamilya matapos ang kanyang pagkapanalo, May mga gusto lang po akong i-clarify. at nagkahati-hati man ang opinyon ng publiko tungkol dito, hindi pa rin nito dapat matabunan ang tagumpay at karangalan na dinala ng isang Carlos Yulo sa ating kasaysayan. Isang reason kaya kinakalkal ng publiko ay nakaka-resonate sila sa drama ng mga Yulos. Importante na ipaghiwalay natin yung drama ng family ng mga Yulo at saka yung pagkapanalo niya. Of course, uso ngayon yung Marites culture kaya pinagpepiestahan ng publiko yung drama ng mga Yulo. Pero ang kailangan i-celebrate ay yung victory ni Kaloy and dun dapat tayo mag-focus. Sabi ni Simone Biles, wag daw namin kayong tanungin after winning a medal kasi yung pressure sobra. Pero kailangan tanungin pa rin kita. Saan ka papunta after this? Of course po, focus din po sa personal life. And syempre, magme-make pa po ng plan, another plan para sa another cycle po ng Olympics. Syempre, hindi hanggang dito lang po. May gusto pa po akong ma-achieve sa next cycle po. And ayun po yung pagbibigyan ko ng focus po. So 2028, lalaban ka ulit? Yes po. Thank you. Salamat po. Champion. Yay! Champion. Thank you. Salamat ha. Salamat po. Thank you. Yay! Hindi pang politika to ha. Hello. Pang sports. Sa maraming mga pagkakataon, sa dinami-rami rin ang ating mga problema, madalas tinatanong natin ang ating mga sarili, masarap pa bang maging Pilipino? Sa pagkapanalo ni Carlos Yulo, napakadali tuloy sumagot at ipagmalaki, oo, Pilipino ako. Ngunit kapag kumupas na ang kinang ng mga medalya at humupa na ang mga sigawan sa mga pagdiriwang, sana mas mapagtuunan ng pansin kung paano ba talaga natin susuportahan ang ating mga atleta. Hindi lang sa tuwing sila'y nananalo, pero sa simula pa lang ng kanilang paghahanda kung kailan ginagawa nila ang lahat makapagbigay lang ng karangalan sa isang bansang uhaw sa pagkilala. Sa taunang fiesta ng Barangay Bara sa Tudale, Misamis Occidental, may putukan ng lobo, lumbag bonsai o karera ng mga bangka, at lumba utong o patagalan sa pagsisid. Pero ang talagang highlight ng fiesta, ang championship round ng Bira PC Tug of War, kung saan nagharap ang mga mamshi ng Purok 2 at mga misis ng Purok 3. Dito na nga nag-viral ang aling ito dahil sa G na G o gigil na gigil niyang itsura habang humihila. Kahit na nagdadapa ako, laban ng laban pa rin. Kasi iniisip ko, manalo kami. Natatakot po kami dahil sa kanyang mukha na reaksyon niya parang gusto niya kaming kakainin. Sinong grupo ang mas bibira sa Bira PC ng Misamis Occidental sa Mindanao? Ang star player ng Purok 2, si Mirape,
uunahan na raw niya kayo. Hindi raw siya galit at mananakit sa kanyang viral video. Sadyang fierce lang daw ang face niya. Ganito talaga ang mukha ako, parang galit. Pero pag personal, hindi. Mabait ako, wala akong kaaway. At kaya raw ganun siya kung makakapit ang Mirape natin daw kasi gipet. Iniisip ko namin manalo ma'am para pambili namin ng bigas. Pero kung meron man daw siyang talagang pinanggigigilan, yun ay ang mga mantyang nakakapit sa kanyang mga labada. Si Mirape kasi labandera. Kaya siya ang leader ng kanilang purok sa bira, sa PC dahil alam nilang ang kanyang mga braso, batak sa trabaho. May tiwala naman po kami kasi malaki din po to. Kaya siya pinauna tapos malaki din yung huli. Pinili ko ma'am yung malalakas at saka matataba ma'am para mapanalo po kami ma'am. Fight, 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 purok dos! Desidido silang magwagi. Taong 2004 pa raw kasi nung huling nanalo ang Purok 2 sa Bira PC. Pero mukhang maghahalo muna ang balat sa tinalupan bago nila ito ma-achieve. Ang kanila kasing makakatapat sa championship ang two-time defending champion ng Tug of War, ang mga mamshi ng Purok 3 na pinangungunahan ni Nancy. Nakaka-proud talaga ma'am kasi 2 beses kang mananalo. Kabahan na raw ang mga kalaban dahil si Nancy hindi lang malakas, malaman din. Kalakasan ng lakas, kaya kailangan ng kumain ng marami. Pero si Nancy, may problema. Ang tatlo kasi sa mga inaasahan niyang teammates, buntis. Sorry, Nancy. Wala may kapilat karong tuiga, kaya naburos mi, din bago pong panganak. Sunod next year, makapil namin. Baka mabinat sila. Habang ang iba naman daw niyang teammate, nagsisimula ng sumakit ang mga kasukasuan. Sakit kaya kung mga lawas, ma'am. Kaya payat na lang yung nakuha ko. Nakakuha kami ng mga 5 mataba at 5 payatot. Kaya ang mga bagong recruit ni Nancy, sinanay niya raw muna. Nagbibilang kami ng 1, 2, 3 hilap. Hintayin namin yung kalaban na maubusan ng mga lakas, ma'am. At nag-iipon kami ng lakas. 3rd time's a charm na nga ba para sa mga mamshi ng Purok 3? Kahit gaano sila kalakas, gaano sila kalaki, kakayanin namin. Go for gold, ma'am! Ipaglalaban din talaga namin yan. Confident po kaming mananalo. Bago ang laban, kumain daw ng marami ang Purok 2. Buntong hininga lang lagi para ilabas yung lakas. Ang mga defending champion naman, ang nilaklak, soft drinks, dagdag sa lakas. At nung nakapwesto na ang lahat, let the game begin. Simula pa lang, pero si Mirape, gigil na. Parang 20 sa ako yata yung hinila ko. Hapli sa kamay, masakit yung katawan mo. Malakas yung persa namin. Ang mukha ko nun, kumakain ng tao. Si Nancy naman, kinabahan. Nung nakita ang game face on ni Mirape. Para siyang nakakatakot kung tingnan. Kung mahina ang loob, ma'am, parang himatay ka sa mukha niya. Ganyan po talaga ako sa sarili ko. Nakatuwaan lang man po ito. Ilang segundo na ang nagdaan. Pero wala pa rin nagpapatinag. Kaya si Mirape, nag-beast mode na. Halos mabaon na sa buhangin ang kanyang paa. Bumigay na ang Purok 3. Nagigil sana pero wala na. Unahan kami ni Mirape. Pero ang nanggigigil na si Mirape, ayaw pa rin tumigil. Awat na te, inyo na ang corona. Ang mga grupo namin, masaya kami na nanalo. Sila ang mag-uuwi ng cash prize na 1,000 pesos. Bawat miyembro nakatanggap ng tig 100 pesos. Proud po kami kasi kahit nahihirapan, ma'am, ipaglalaban talaga. Wala man sila sa Olympics, pero ang ibinigay nilang effort, tila ba buong bansa? Hila-hila nila! Daw tanod sa Talisay sa Cebu na tinambangan at binaril pero tila hindi tinablan dahil di umano sa suot niyang anting-anting
ng putok ng mga baril kamakailan sa Talisay, Cebu, kung saan isang barangay tanod ang binaril ng isang nakamotorsiklong lalaki. Pumutok din ang balita na ang target hindi raw tinablan ng bala. Nakita dyan ako nga gipusil siya pero wala na dutlan. Sinasi walo ka kinabuhi. Sa halip kasi na bumao ng bala sa dibdib ng target, nag-iwan lang daw ito ng sugat sa kanyang balat. Ang muntikan ng maging kwento na lang ngayon, si Rene, hindi niya tunay na pangalan, na matapos tambangan at barilin sa dibdib. Heto, buhay na buhay! At ang pagkakaligtas daw niya kay kamatayan, utang niya sa kanyang agimat. Ako hindi kupta na anting-anting. Ang tangkang pamamaril kay Rene nangyari habang papauwi siya umaga nitong August 10. Pagliko ginako diya sa may sitio Cruzan, pag ginakita na ko niya. Agad daw siya nitong tinutukan ng baril. Ang pusil niya gamit, 45. Barog niya ditsuman pusil. Wala di ko kalihay kay tungod sa nakalitan ko ba. Pagbuto niya, nanidapat ko nga murag bukat kayo. Mato nga sakit eh. Asa sakit kasi? Dali. Sa kabila ng nangyari, nagawa pa rin daw ni Rene na makatakas. Diretso ra ko. Dito sa unahan, hunong ko kay ang dugang sakit man. Pero ang bala na ipinutok sa kanya, hindi raw bumaon sa kanyang dibdib. Sa halip, nag-iwan lang ng mababaw na sugat sa kanyang balat. Muna yung laigo. O sakit eh. Napatunayan daw ni Rene na mabisa ang suot-suot niyang di umano anting-anting. Saan nanggaling ang itinuturing na anting-anting ni Rene na siya raw dahilan kung bakit tila siya bulletproof? Pag edad ko mga 40, gitagaan ko sa kong uyuan o anting-anting tungod sa klase sa amo ang trabaho kay tungod lagi tanod. Police support sa kumam sa Talisay. Dipinsa sa ako ang lawas. Isa itong kwintas na may dalawang palawit o pendant. Ang isa gawa sa kulay brown na tela na naglalaman ng isang bato. Habang ang isa naman merong imahe ng lalaking nagngangalang Emmanuel Sagrado o kung tawagin nila, Amahan. Si Amahan ang kinikilala nilang Diyos sa kinabibilangan nilang samahan, ang SCS o Sagrado Corazon Senior na mas kilala sa tawag na Tadtad. Amo na yun nga, Sagrado Corazon Senior Devotion. Pero Katoliko, may na akong Senior Sotolinio, na ako ng mga santos. Ang Tadtad, sila yung mga walang takot na nagpapatadtad, nagpapataga at nagpapahiwa ng kanilang mga braso't gamit ang itak. Di umano, hindi raw kasi sila nasusugatan at natatablan ng kahit na anong patalim. Ayon sa tumatayong leader ng samahan na si Gabriel Sagrado, ang pagtatadtad isa lang sa 7 prosesong kailangang pagdaanan ng mga gustong sumapi sa kanilang samahan. Karang sa among pagkonsagra sa among katao, dili na pagpasakit, kundi pakita nga siya sagrado na, paghugas sa sayang sala. Pinagdaanan din daw ito ni Juanito nung sumali siya sa SCS noong dekada 80. Sinatataron ka. Muluhod ka, mag-ampo ka, imong isa-isa yung mga sa dayon, humantisingan ka. Gidungog na bang imong ampo, di na makadutlan o na katataron. Maliban sa di umano, hindi na susugatan ng mga patalim ang kanilang mga miyembro. Hindi na rin daw sila di umano tinatablan ng bala. Inoon, magsaksi ko, daghan na mga hitabo. Kaya nung naging chief tanod ang kanyang pamangkin na si Rene, taong 2022, hinikayat niya rin ito na sumanib sa kanilang samahan. Tuon ho daan, kay ang muluwasin mo, ang imo ang pagtuo. Pero bago raw iginawad kay Rene ang kanyang di umano'y anting-anting, marami daw siyang dapat gawin at sundin. Gaya ng hindi pagkain ng baboy tuwing Martes at Biyernes, hindi pakikipagtalik sa hindi niya asawa at ang pagdarasal ng 3 beses kada araw.
Dapat manuman ka sa alas 6 sa buntag, alas 12 sa udto, o alas 6 sa hapon. Nagpataturin daw si Rene ng salitang Latin sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan para mas lumakas di umano ang tinatawag na kahom o yung bisa ng kanyang di umano'y agimat. Nahulagan ng egosome, ako. Yung sayas o saya, ancient yun, ibig sabihin cover, defense, shield. So itatranslate natin yun, ako kasama ang defense. Ang paniniwala sa anting-anting ay napakalumang paniniwala ng ating mga ninuno. Noong unang panahon na yun, wala nang pulis. Pag meron silang anting-anting na dala, no, ang feeling nila may magpoprotekta sa kanila. The church doesn't believe in anting-anting. Naniniwala tayo na kung oras na natin ay oras na natin. Hindi naman masama na gumawa ka ng isang religious organization, yung doktrina ng simbahan na tinuturo, yun ang pakinggan nila. Sa kabila nito, matibay pa rin ang paniniwala ni Rene sa kanyang di umano'y agimat. Ito raw kasi ang pinagkakautangan niya ng pangalawa niyang buhay. Ang suspect sa pamamaril kay Rene, patuloy ngayong pinaghahanap ng PNP. Kailan yung kay Konia? Bisa ka helmet siya. Kinilala na ito ni Rene, di umano, si alias Chan. At hindi lang daw siya ang target nito, kundi lahat daw silang mga tanod sa kanilang barangay. Wala gini magkaaway na niya. Kausap nga nag-away mo. Ang kaaway raw talaga nito, ang kasamang tanod ni Rene, na suspect sa pagkamatay ng kapatid ni alias Chan, na si alias Daot. Sa katong pag-pinusilay, wala gini ato. Pag human sa pinusilay, naabot ni dito kaya niresponde mi. Ang mga tanod, ilahang gipasangin lang nila nga. Ang nakaalitang tanod ni alias Chan, agad naman daw sumuko sa mga otoridad. Pero si alias Chan, di umano, hindi pa rin matahimik sa paghihiganti para sa kanyang kapatid. Nakadawat na may hulga sa mong ginubuhi. Pati ang anak daw ni Rene, di umano, pinagbantaan nito. Nag-abot sila ng hingalag alias Tiyan. Mato siya, bantay mo ha. Napapa mo, isukay na. Pamilya sa akong asawa o akong anak, iwanan ako pagwas-gawasa lang kay kuyawan ko itong kuwan. Sa pag-iimbestiga ng aming team, kasama ng mga otoridad, natuntun nila ang sinasabing bahay ni alias Chan. Dire lang ta, sir. Sir, mangutana ra ay. Siya nga kaya ang bumaril kay Rene. At posible nga bang ang isang lalaking binaril ng harap-harapan, hindi tatablan ng bala? Mga yung laigo, masakit eh. Mayroon pa rin namang posibilidad na di bumaon yung bala sa katawan ng ating biktima. Bullseye ang mga kasagutan, mamaya na. Barangay Tanod sa Talisay, Cebu, binaril ng harap-harapan pero himala raw na nabuhay. Ang bala kasi hindi raw tumagos sa kanyang dibdib. Sa halip, nag-iwan lang ng sugat sa kanyang balat. Mga yung laigo, masakit eh. Ang lahat daw ng ito dahil sa suot niyang di umano, agimat. Ano ako ikikoptan nga kuan man, panuman, anting-anting. Ang insidente, inireport daw ni Rene sa PNP at ang itinuturo niyang suspect, ang tinatawag niyang si alias Chan. Hindi natin nahabol na meron tayong dispatch investigators to have a follow-up operations. Sa pagsasaliksik ng aming team, natuntun nila ang bahay ni alias Chan. Ang humarap sa aming team, ang nagpakilalang ina nito na si Estrella. Wala ko kabaw giraton niya, wala ko kakita. Pero pag pusil, wala gimori. Doble dagok nga raw ito para sa kanilang pamilya. Bukod kasi sa sangkot sa krimen si alias Chan, kamamatay lang din ng isa pa niyang anak. Di ko gusto nga ko ano kaya madako-dako yun. May na maglinaw-linaw lang tata. Pero paano nga bang hindi bumao ng bala ng baril kay Rene na harap-harapang ipinutok sa kanya? Totoo ba ito? Ang mga pulis may teorya. Either po tumama muna sa hard object yung bala bago pumunta sa katawan ng ating biktima. At ang nagpapatibay raw sa teorya nilang ito, ang na-recover nilang piraso ng bakal
na nakadikit sa damit ni Rene nung siya'y binaril. Kasi kung tumama, ibig sabihin, splinter na po yung lid, yun yung nakita nyo na kumapit doon sa damit ng biktima. Habang ang nag-iwan naman daw ng sugat sa kanyang dibdib, ang impact ng pagtama ng matigas na bagay na direktang tinamaan ng bala. Siguro, parang blunt force na yan, tapos uminit, so yun yung nag-cause ng malaking sugat. Kasi kung penetration po yan, maliit lang po yung supposedly na entrada po ng bala doon sa katawan ng ating biktima. Posible na nagkaroon ng pababago doon sa line of sight mismo ng gunman at hindi ito directly na nakatutok doon sa ating biktima. Kaya maaaring nagkaroon lamang ng pagdaplis ng bala at hindi ito dahil sa kapangyarihan ng anting-anting. Wala yung naigo, diretso rin kiskuha ang bala. Para sa ating mga kababayan na magtatangkang gumamit nito bilang kanilang pananggala sa tingga o sa isang bala, sila ay dinidiscourage na gawin ito sapagkat walang katiyakan na magiging ligtas sa kanilang buhay. Tumalab man ang di umano'y agimat o hindi, ang mas mahalaga kay Rene ngayon, ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya, lalo't hindi pa rin daw nahuhuli si alias Chan. Ako, bisag na ako'y saligan nga anting-anting, wa ko magsalig nga kapantir ako. Mukos gawas gani, kay kuyawan ko kanang na mga maamong mga tao ba. Nitong August 15, nagsampa na ng kaso si Rene laban kay alias Chan. Frustrated murder, ang penalty niyan is ranging to 12 years to 20 years. Salig lang ko sa balaw, namamit ako. Ang death threats na natanggap, yan ay maaaring kuhanin na ebidensya na talagang nagpapakita na merong pagpaplano na patayin yung biktima. Ang pamunuan ng barangay, sinisiguro namang tututukan ang seguridad ng kanilang mga tanod. Naghingi kami ng tulong kay Hipe, pinadalhan mga pulis dito sa barangay para hindi na maulit ang mga pangyayari. Walang kasulti niya nga punta, surrender na siya, dili lang kami apilon ta nga kami way mga labot. Mag-ingat kahit pa may kinakapitang agimat. Dahil pag ito'y pumalya, na wag naman sana. Pero malamang sa malamang, isang bala ka lang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.